Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito." Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel lamang ako isinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." "Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon," tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay pagtitiyaga. May mga pagkakataon ba sa iyong buhay na pakiramdam mo ay hindi ka pinakikinggan ng Diyos? Marahil matagal ka lang nananalangin para sa kagalingan ng isang mahal sa buhay, ngunit wala pa ring pagbabago. Baka ilang taon mo nang ipinagdarasal ang pagbabalik loob ng isang anak, ang pagkakasundo ng inyong pamilya, ang pag-ahon mula sa kahirapan, o ang paglaya mula sa isang kasalanang paulit-ulit mong nilalabanan. Sa bawat araw na lumilipas, tila lalong tumitindi ang katahimikan ng langit. At sa katahimikang iyon, dumarating ang tukso na isipin na baka hindi tayo naririnig ng Diyos o marahil ay hindi sapat ang ating pananampalataya. Marami ang sumusuko sa panalangin, hindi dahil wala na silang kailangan, kundi dahil pakiramdam nila ay wala nang nakikinig. Ngunit paano kung ang katahimikan ng Diyos ay hindi tanda ng kanyang paglayo? Paano kung ang tila paghihintay ay bahagi ng kanyang paraan upang palalimin ang ating pananampalataya? Paano kung sa likod ng kanyang katahimikan ay may mas dakilang biyayang inihahanda para sa atin? Ito ang magandang paanyayang iniwan sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Napakahalaga ng pananampalataya na hindi sumusuko. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo, lumisan si Jesus patungo sa mga lupain ng Tiro at Sidon, mga lugar na tinitirhan ng mga hindi kabilang sa bayang Israel. Habang siya ay naroroon, isang babaeng Kananeya ang lumapit at sumigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin. Ang aking anak ay lubhang pinahihirapan ng demonyo." Ang kanyang panalangin ay hindi para sa kanyang sariling kapakanan, kundi para sa kanyang anak. Isa siyang inang sugatan, isang pusong handang gawin ang lahat upang mailigtas ang kanyang anak mula sa pagdurusa. Ngunit ang sumunod na pangyayari ay tila nakakagulat. Hindi agad sumagot si Jesus. Nanatili siyang tahimik, walang agarang himala, walang agarang tugon. Para sa marami, sapat na sana iyon upang mawala ng pag-asa. Ngunit hindi para sa babaeng ito. Ang katahimikan ni Jesus ay hindi naging dahilan upang siya ay umalis. Sa halip lalo pa siyang nagtiyaga. Nang magsimulang magreklamo ang mga alagad at hilinging paalisin na lamang ang babae, sinabi ni Jesus na isinugo siya para sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Ngunit sa halip na magtampo o masaktan, lalo pang lumapit ang babae. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at buong kababaang loob na nagsabi, "Panginoon, tulungan mo ako." Maging ang sumunod na tugon ni Jesus ay tila isang pagsubok sa kanyang pananampalataya. Sinabi niyang hindi nararapat kunin ang tinapay ng mga anak at ihagis ito sa mga aso.
Ngunit hindi naunawaan ng babae ang mga salitang iyon bilang pagtanggi. Sa halip, buong kababaang loob niyang sinabi, "Oo nga po, Panginoon." Ngunit kahit ang mga aso ay kumakain ng mumong nalalaglag mula sa hapag ng kanilang Panginoon. Sa sandaling iyon, hinangaan ni Jesus ang kanyang pananampalataya at sinabi, "Babae, tunay na dakila ang iyong pananampalataya. Mangyari sa iyo ang iyong hinihiling." At noon ding oras na iyon ay gumaling ang kanyang anak. Dito natin matatagpuan ang salitang bumabalot sa buong ebanghelyo sa araw na ito. At yan yung pagtitiyaga. Napakahalaga ng pagtitiyaga sa pananampalataya hanggang ang awa ng Diyos, ang habag niya ay tuluyang maipahayag. Ang pagtitiyaga ay hindi simpleng paghihintay. Hindi ito basta pagtitiis lamang sa paglipas ng panahon. Ang tunay na pagtitiyaga ay ang pagpapatuloy ng pananampalataya kahit tila walang kasagutan ng Diyos. Ito ay ang patuloy na pagdarasal kahit hindi pa natutupad ang ating hinihiling. Ito yung pananatiling nakakapit sa Diyos kahit hindi natin naunawaan ang kanyang paraan at ang kanyang panahon. Napakahalaga ng aral na ito sa ating panahon. Nabubuhay tayo sa isang mundong nais ang lahat ay agad-agad, mabilis. Isang pindot lamang sa telepono at dumarating na ang pagkain. Ilang segundo lamang at makikita na natin ang sagot sa internet. Dahil dito, nais din nating maging ganoon ang ating panalangin. Kapag hindi agad sinagot ng Diyos ang ating kahilingan, mabilis tayong nanghihina at minsan ay tumitigil na sa pagdarasal. Ngunit ipinapakita ng babaeng Kananea na ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa bilis ng pagtanggap ng biyaya, kundi sa katatagan ng pagtitiwala habang naghihintay. Hindi siya huminto sa unang katahimikan. Hindi siya umurong sa unang pagsubok. Sa halip, ang bawat tila pagtanggi ay lalo lamang nagpalalim sa kanyang pananampalataya. Hindi siya lumapit kay Jesus dahil sigurado siyang agad niyang matatanggap ang kanyang hinihiling. Lumapit siya dahil naniniwala siyang si Jesus lamang ang kanyang pag-asa. Hindi ba't ito rin ang ating karanasan? May mga panalangin tila taon bago nasagot. May mga pangarap na matagal bago natupad. May mga sugat na unti-unting naghihilom sa paglipas ng panahon. Ngunit kapag binalikan natin ang ating nakaraan, madalas nating natutuklasan na hindi tayo kailanman pinabayaan ng Diyos. Ang kanyang tugon ay dumating sa tamang panahon at sa paraang higit na mabuti kaysa sa ating inaasahan. Sa araw ding ito, ipinagdiriwang natin ang dedication ng Santa Maria Maggiore o Basilica ng St. Mary Major, ang pinakamatandang simbahang inialay sa mahal na Birheng Maria. Sa loob ng maraming siglo, milyon-milyong Kristiyano ang dumulog sa mahal na ina upang humingi ng kanyang pamamagitan. Si Maria mismo ay larawan ng isang pusong marunong maghintay. Mula sa kanyang fiat, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita, hanggang sa kanyang pananatili sa paanan ng krus. Ipinakita niya ang pananampalatayang hindi sumusuko kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Hindi niya pinilit ang plano ng Diyos. Hindi siya nawalan ng tiwala sa gitna ng pagdurusa. Sa halip na natili siyang tapat hanggang sa ganap na maihayag ang kalulahatian ng Diyos sa muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang palaging pagtanggi. Kapag unang binabasa natin ang ebanghelyong ito, madaling isipin na tila tinanggihan muna ni Jesus ang babae. Ngunit kapag mas malalim natin itong pinagnilayan, mapapansin natin na hindi kailanman tumigil si Jesus sa pakikinig. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan ng malasakit. Hindi rin ito tanda ng paglayo. Sa halip, ito ay naging daan upang maihayag sa lahat ang lalim ng pananampalataya ng babaeng Kananea. Kung agad sanang pinagaling ni Jesus ang kanyang anak, makikita lamang natin ang isang himala. Ngunit dahil sa kanyang pagtitiyaga, nakita natin ang isang pananampalatayang naging huwaran
maging para sa mga alagad. Ang babae ay hindi lamang tumanggap ng biyaya, siya'y naging halimbawa ng isang pusong lubos na nagtitiwala sa Diyos. Ganito rin ang Diyos sa ating buhay. May mga panahong tila tahimik, hindi dahil iniwan niya tayo, kundi dahil hinuhubog niya ang ating puso. May mga pagkakataong pinatatagal niya ang ating paghihintay, hindi upang tayo mawalan ng pag-asa, kundi upang matutuhan nating ang ating pananampalataya ay hindi nakasalalay sa bilis ng kanyang tugon, kundi sa katiyakan ng kanyang pag-ibig. Ang Diyos ay laging kumikilos. Minsan lamang ay tahimik ang kanyang pamamaraan. Kaya mga kapatid, huwag kang sumuko. Huwag tayong sumuko sa pananalangin. Kaya ngayong araw na ito at sa paggunita natin ng dedikasyon ng Basilika ng Santa Maria Maggiore, tandaan natin yung salitang pagtiyatiyaga. Napakahalaga nito. Yung magtiyaga tayo sa pananampalataya hanggang maranasan natin ang awa ng Diyos. Kung may panalangin matagal mo nang inuulit, huwag kang tumigil. Kung may mahal ka sa buhay na matagal mo nang ipinagdarasal, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung may sugat na tila hindi pa naghihilom, huwag mong isipin na nakalimutan ka na ng Diyos. Magtiwala ka tulad ng babaeng Kananea. Maghintay ka tulad ng mahal na Birheng Maria. Sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Ang kanyang awa ay dumarating sa tamang panahon at sa tamang paraan. At kapag natutunan nating magtiyaga sa pananampalataya, matutuklasan nating ang pinakadakilang biyaya ay hindi lamang ang pagkakaloob ng ating mga hinihiling, kundi ang pagbabagong ginagawa ng Diyos sa ating puso habang tayo naghihintay. Ang taong natutong maghintay sa Diyos ay hindi lamang tumatanggap ng himala, siya mismo ay nagiging buhay na patotoo ng katapatan at pag-ibig ng Diyos. Kaya nga pagnilayan natin, ano ang panalangin matagal ko nang dinadala sa Panginoon na unti-unti ko nang gustong sukuan at paano ako inaanyayahan ng Ebanghelyo ngayon na magpatuloy sa pagtitiwala at sa pagtitiyaga. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong walang hanggang awa at pag-ibig. Kapag tila tahimik ka, tulungan mo akong huwag mawalan ng pananampalataya. Bigyan mo ako ng pusong matyaga sa panalangin at matatag sa pagtitiwala. Sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, naway matuto akong maghintay ng may pag-asa at buong pagsuko sa iyong banal na kalooban. Sapagkat alam kong ang iyong pag-ibig ay hindi kailanman nabibigo at ang iyong awa ay laging dumarating sa tamang panahon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung ang ating Word of the Day ay naging daan upang kayo'y mapalapit sa Diyos, magkaroon ng pag-asa o makatagpo ng inspirasyon sa inyong buhay, inaanyayahan ko po kayong i-like, i-follow at i-subscribe ang ating channel. Huwag din pong kalimutang i-click ang notification bell upang lagi kayong maabisuhan sa bawat bagong pagninilay, katisismo at iba pang nilalaman na makatutulong sa ating pananampalataya. Isang maliit na pakiusap din po, kung maaari, huwag ninyong i-skip ang ating mga advertisements na lumalabas sa mga videos. Ang munting panonood ninyo ng mga ito ay malaking tulong upang maipagpatuloy natin ang ating adhikain ng online evangelization, ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mas marami pang tao sa pamamagitan ng makabuluhang digital content. Kung nais pa po ninyong maging kabahagi ng misyong ito, maaari ninyo kaming suportahan sa iba't ibang paraan. Moral na suporta sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-komento sa ating mga videos. Espiritual na suporta sa pamamagitan ng inyong mga panalangin upang patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa gawaing ito. At kung nais ninyo ring magbigay ng pinansyal na suporta, malaking tulong ito upang mapabuti pa natin ang kalidad ng ating mga kagamitan, produksyon at mga programang naghahatid ng mabuting balita sa mas maraming tao.
Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng salita ng Diyos sa digital na mundo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, pagtitiwala at patuloy na pakikiisa sa misyong ito. God bless you at magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Word of the Day.